Isang araw, nagtitinda lang siya ng kakanin sa maliit na kariton sa tondo. Walang kaalam-alam ang mga bumibili na isang dekada lang ang lilipas. Ang simpleng kakanin iyon ay nasa mga estante na ng malalaking supermarket at mall sa buong Pilipinas. Ang pangarap na nagsimula sa isang simpleng lutuan sa kusina, ngayon ay isang food manufacturing empire. Hayaan niyong ikwento ko kung paano nagsimula ang lahat. Naalala ko pa noong bata ako. Sa Tondo, Manila, sa loob ng aming bahay na halos kasya lang ang 3 tao, doon nagsimula ang lahat. Si Lola Inang, siya ang nagturo sa akin magluto ng kakanin. Palagi niyang sinasabi sa akin, Angela, anak, ang kakanin, hindi lang ito pagkain. Ito ay puso. Kailangan mong ilagay ang puso mo sa bawat piraso. Nasa edad 1-0 ako noon, at tuwing hapon, pagkatapos ng klase sa Padre Burgos Elementary School, diretso ako sa kusina para tumulong. Nagbabalat ako ng saging, naghihiwa ng kamoting kahoy, at naglilinis ng dahon ng saging. Ang aming maliit na kusina, laging puno ng amoy ng malagkit, gata at asukal. Ang kinikita namin sa pagtitinda sa aming maliit na kariton ay sapat lang para sa pang-araw-araw na pagkain at pambayad sa kuryente. Minsan, kapag mahina ang bentahan, mangungutang si Lola Inang kay Aling Nena sa tindahan. Ang pangarap ko lang noon ay makapag-aral ng maayos at makakuha ng trabaho para makatulong sa kanila. Pero deep inside, alam kong may mas malaki akong pangarap, ang ipagpatuloy ang legacy ni Lola Inang, na ang mga kakanin niya ay makilala hindi lang sa Tondo, kundi sa buong Pilipinas. At dito nagsimulang magbago ang lahat. Isang araw, isang pangyayari ang nagtulak kay Angela na seryosohin ang pangarap ni Lola Inang. Mag-comment ng kung na-inspire ka sa kwentong ito dahil mas gaganda pa ito. Isang hapon, pagkatapos ng klase, nakita kong umiiyak si Lola Inang. Angela, anak. Bakit po, Lola? May problema po ba? Hindi na natin kayang bayaran ang renta sa bahay. Pinapaalis na tayo ni Manang Linda. Parang gumuho ang mundo ko. Niyakap ko si Lola Inang at sinabi, Lola, huwag po kayong mag-alala. Gagawan ko po ng paraan. Hindi po tayo aalis dito. Pero paano, Angela? Wala na tayong pera. Naglakas loob akong magsalita. Lola, tanda niyo po yung sinabi niyo sa akin dati. Na ang kakanin ay puso. Gagamitin ko po iyon. Hindi lang sa Tondo tayo magtitinda. At magtiwala kayo, kailangan niyong manatili para sa susunod na mangyayari. Dahil dito talagang nagiging hindi ka panipaniwala ang kanyang tabumpay. Sa edad na 18, habang nag-aaral sa kolehiyo sa umaga, nagtitinda ako ng kakanin sa hapon. Lumabas ako ng Tondo. Nag-try ako magbenta sa mga opisina sa Recto, sa mga estudyante sa Vidsco. Sumakay ako ng jeep, dala-dala ang mga bilao ng kakanin. Minsan, sa sobrang pagod, nakatulog ako sa jeep at ninakaw ang benta ko. Pero hindi ako sumuko. Hanggang isang araw, may lumapit sa akin sa isang university fair sa Manila. Isang event organizer. Miss, masarap itong kakanin mo. May catering service ba kayo? Bigla akong kinabahan. Wala pa. Pero, Kailangan namin ng mga indigenous Filipino snacks para sa isang event ng mga turista. May kakayahan ba kayong mag-supply ng marami? sumagot ako ng walang pagdadalawang isip kahit hindi ko pa alam kung paano. Opo. Kaya po namin. Kung ganoon, ito ang contact ko. Tawagan mo ako bukas. Kailangan namin ng 500 piraso ng iba't ibang kakanin. Hindi ako makatulog buong gabi. Agad kong pinuntahan si Lola Inang. Lola, may malaking order po tayo. 500 pirasong kakanin. 500? Angela, paano natin gagawin yan? Ang liit ng kusina natin. Hindi ako sumuko. Lola, ipapasa ko po muna ang mga exams ko, then tutulungan niyo po ako. Nakiusap ako sa mga kapitbahay na payagan kaming gamitin ang kanilang malalaking kalan at espasyo.
Tinulungan kami ng buong barangay. Nagbayanihan. Nagluto kami magdamag. Kinaumagahan, nakakita ako ng tricycle na pwedeng upahan para i-deliver ang lahat ng order. Pagdating sa event, tuwang-tuwa ang mga organizers at ang mga turista. Ang lahat ng kakanin namin naubos agad. Kinabukasan, tumawag ulit ang organizer. Gusto raw niya akong imbitahan sa isang business seminar. Doon, nalaman ko ang tungkol sa food manufacturing. Nalaman ko na pwede palang maging malaking negosyo ang kakanin ni Lola Inang. Unti-unti nag-ipon ako. Nag-aral pa lalo. Naghanap ako ng mga suppliers at unti-unti ang maliit naming kusina ay naging isang food facility. Ang isang kariton ay naging isang delivery van. Ang isang order ay naging regular na supply sa mga hotel at eventually sa mga supermarket. Ngayon, ang kumpanya ni Angela, ang Lola Inang's Kakanin, ay isa ng respetadong pangalan sa industriya ng food manufacturing. Ang mga kakanin na minsan ay nasa maliit na bilao lang, ngayon ay nakabalot na at ibinebenta sa mga malalaking grocery store at mall sa buong Pilipinas. Ang bawat piraso ng kakanin ay patunay sa pagmamahal at tiyaga ni Lola Inang at sa di matatawarang determinasyon ni Angela. Ang tagumpay na ito, sabi ni Angela, ay hindi lang sa kanya. Ito ay para sa kanyang Lola Inang, sa kanilang pamilya, at sa lahat ng Pilipino na naniniwala sa pangarap. Mula sa Tondo, sa maliit na bahay na halos kasya lang ang 3 tao, ngayon ay may daan-daang empleyado na sila. Isang patunay na ang sipag, tiyaga, at pagmamahal sa ginagawa ay tunay na makapagdadala sa iyo sa pinakamataas na tagumpay. Kaya, anong aral ang natutunan mo sa kwentong ito? Ay comment ang inyong mga saloobin. At kung may sarili kayong kwento ng tagumpay, ibahagi niyo sa comments. Mag-subscribe para sa bagong kwento araw-araw.